Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan na galiban na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagkilala kay Panginoon Kristo at ang salita ng Panginoon Kristo ang hahatol. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 8. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlan din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 12, talatang 4. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang inihag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos Kabanata 13, talatang 26 hanggang 27. Ito po ang mensahe. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Papatuloy po natin kay Apostol San Mateo Kabanata 25, talatang 31. Ito po ang mensahe. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Tuloy po natin sa Taga-Kolosas Kabanata 1, talatang 15. Ito po ang mensahe. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una at panganay na anak, ang unang nabuhay, na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Tuloy po natin 2 Pedro Kabanata 3, talatang 18. Ito po ang mensahe. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay pasalamatan po natin. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na pagkilala kay Panginoon Kristo, ang salita ni Jesus ang hahatol. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kilalanin natin ang ating banal ang Panginoon Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So paano natin kikilalanin ang Panginoon Kristo? Ayon sa mabuting balita na isinagawa at inihayag ng Panginoon Kristo, diyan natin kikilalanin ang Panginoong Yeso Kristo. Maliban diyan, mula doon sa mga inihayag ng mga propeta. So ngayon, ano ang sinasabi ng mabuting balita mula sa inihayag ng banal na Panginoon Kristo? Mula sa Panginoon Diyos. Ang Panginoon Kristo ang Mesiyas na ating tagapagligtas. Siya ang bugtong na anak ng ating banal na Panginoon Diyos. Siya ay isinugo para iligtas ang sangkatauhan, patawarin ng ating banal na Panginoon Diyos, iligtas sa kasamaan. Siya ay itinalaga para pagharian ng sangkatauhan, para tayo ay bigyan ng kaligtasan, alagaan pang araw-araw hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa paghukom. So ganyan na dapat natin ikilalanin ng Panginoon Kristo. Siya yung tagapagligtas, itinilaga bilang hari, bugtong na anak ng Panginoon Diyos, panganay
bugtong na anak ng Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita na kanyang inihayag. At siya ang nagbigay sa atin ng buhay at pagbibigay ng buhay na walang hanggan pagdating ng takdang panahon. So tayo ay kanyang bubuhayin pagdating ng takdang panahon at makakaisa sa buhay na walang hanggan. So yan ay pinagkaloob ng Diyos sa Panginoon Kristo para itinalaga sa kanya para sa pagbubuklod sa atin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos o bilang pag-asa natin para tayo makaisang muli sa paghahari ng banal na Panginoon Diyos sa buhay na walang hanggan. So ang Panginoon Kristo itinalaga ng diyan, binigay niya ng pagpapala para magbigay buhay sa atin pagdating ng takdang panahon mula sa pang-araw-araw na buhay. Yan. Kaya ibinigay sa kanya ang pangangalaga sa ating buhay, sa ating espiritu para tayo magkaroon ng kaligtasan pagdating ng takdang panahon. Siya ang pinag-iingat ng aklat ng buhay. Kaya manampalataya tayo sa kanya sapagkat siya yung daan ng kaligtasan. So ngayon kapag tayo ay nagkaroon, pagdating ng takdang panahon, siya rin yung itinakda na maghuhukom at magpaparusa sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. Yung mga taong hindi naniwala sa Panginoon Diyos mula doon sa pamamagitan niya at yung mga nakaraan ng mga hindi nanampalataya sa Panginoon Diyos. So ngayon ay halimbawa sa panahon ngayon dumating ang Panginoon Kristo. So tayo ay bibigyan niya ng tayo ay ililigtas niya, hindi tayo mamamatay. Halimbawa ngayon dumating na ang Panginoon Kristo. So magkakaroon ng rapture na sinasabi. So yun yung sinasabi niya na bababa ang Panginoon Kristo, magpapakita siya na may malaking karangalang kapangyarihan. Ito itipunin niya yung mga tao maliligtas. Halimbawa tayo maliligtas tayo ay titipunin niya sa alapaap. Pagkatapos ay pati yung mga namatay na noon, halimbawa yung mga apostol, yung mga propeta, bubuhayin yon. Kasama natin titipunin sa alapaap. Pagkatapos tayo ay mananatili muna sa kalangitan kasama ng Panginoon Kristo hanggat naghahari yung mga demonyo, hanggat isasagawa niya yung tribulation, yung paghuhukom. Ang Panginoon itinalaga rin para hukuman yung mga tao na hindi naniwala sa Kanya at hindi nanampalataya sa Panginoon Diyos. So ngayon, yung mga tao, tayo ay bibigyan ng ganap na kaligtasan, yung bubuhayin, yung mga halba ngayon, doon sa mga taong nagbigay ng sakit ng ulo sa sangkatawan, yung maghahari ng mga demonyo naniwala sa Kanya, naniwala sa demonyo, gumawa ng sangkatutak ng mga kademonyo at kasamaan sa mundo. Iyon ang kanyang parurusahan pagdating ng takdang panahon. Na kung saan nagugunawin niya yung 1/3 of the earth, gugunawin niya yung 1/3 of the earth at kanyang i-annihilate yung 1/3 ng mga tao na gumagawa ng masama. So kaya kapag kayo yung mga gawa ng masama, alam mo, kagaya kayo ay humaharang sa pananampalataya ng Panginoon Diyos, maaaring kayo ay siyang makasama sa pupuksain ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Halimbawa sa panahon ngayon, dumating siya. So kayo ay kasama doon sa kanyang i-annihilate pagdating ng takdang panahon. Kaya manampalataya tayo kay Panginoon Kristo para magkaroon tayo ng kaligtasan. So yun. At hindi tayo mapahamak pagdating ng takdang panahon. Kaya tayo ay tayo manampalataya ng lubos para iligtas niya tayo sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa lubos na kaligtasan. Yan ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Kung tayo ay mananampalataya sa Kanya at kikilala tayo sa Kanya pang-araw-araw nating pamumuhay mula dito sa mabuting balita na Kanyang inihayag at mula doon sa lumang tipan na nagsasabi ng Kanyang pagdating ngayong panahon na ito na inihayag ng mga propeta kagaya ni ng Moises, kagaya ng Haring David at iba't ibang mga propeta, Isaias, iba't ibang mga propeta na nagsalita sa paglitaw ng Mesiyas o ng Panginoon Kristo.
Yan. Kaya tayo ay umasa, manampalataya na lubos sa Panginoon Jesucristo sapagkat siya yung daan ng kaligtasan mula pang araw-araw naman. Kaya tayo ay kaya para tayo ay magkaroon ng ang makaisa sa kaligtasang spiritual ay sundin natin yung mabuting balita at manampalataya na tayo ng lubos kay Panginoon Jesucristo, lalong-lalo na yung mga nasa pamahalaan na nag-aagawan ng kapangyarihan. Bago kayo mag-agaw ng kapangyarihan ninyo, kilalanin niyo ang Panginoon Jesucristo at yung kanyang salita, yung mabuting balita. So, kilalanin niyo ang Panginoon Jesucristo, ang mabuting balita, kayo ay makakisa doon sa kaligtasan at kayo ay pagkakalooban niya bilang itinalaga niya kung kayo ang karapat-dapat na mamuno at magpatuloy at mas malaki pang pamumuno diyan sa pamahalaan at di lang sa pamahalaan, parte doon sa gagawing 1,000 taon. Pwede makiisa rin kayo doon na tagapamuno sa mansang ito na itatalaga ng ating banal na Panginoon Jesucristo pagdating ng takbo. Kaya yung mga nais na mamuno, nais na pumatol sa ating pamahalaan, inyong kilalanin natin Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo bilang hari, bilang siyang ahatol pagdating ng takbo. Kasama kayo sa hatulan kung kayo naging mabuti tagapamahalan na ilagay dyan at kayo ay hindi mga salaulang mga pinuno. Yan. Kaya tayong lahat ay kaya kayo sumunod kayo, maging makatotohanan kayo, sumunod kayo sa mabuting balita kung paano kayo namumuno sa pamahalaan, kung paano kayo mamumuno dyan at kung paano nyo uhusgahan yung mga tao. Dapat ay kilalanin nyo muna ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Jesucristo bilang itinalaga niya para pagharian ng lahat ng mga kapamahalaan, para kayo pasunurin sa pananampalataya kay Panginoon Diyos at kung paano kayo mamamahala yung lahat ng mga pamahalaan. So yan, kaya sabihin ng mabuting balita mula rito, ito ang dapat na pangunahin ng mga dapat ninyo nagabay sa inyo, ang pagkilala sa Panginoon Diyos, pagkilala sa Panginoon Jesucristo at pagkilala sa mabuting balita, kung paano kayo mamamahala, mamumuno at kung paano kayo gagampanan ninyo mga tungkulin, kung paano kayo gagampan ng mga batas na inyong ipatutupad. Kilalanin ninyo at alamin nyo ang mabuting balita at ang Panginoon Jesucristo. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng, at naliwanagan ng Panginoon Jesucristo at ng mabuting balita, nagabayan na naman ng inyong espiritu at buhay at sa pang-araw-araw na buhay magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual pagdating ng takdang panahon, lalong-lalo na kung ito ay darating sa panahon natin ngayon, ang ating banal na Panginoon Jesucristo, at makisa tayo sa diyan sa kaligtasang spiritual na yan, lalong-lalo na dito sa unang pagkabuhay at makisa nyo sa 1,000 years. Yan. Kaya pagsikapan natin na unawain ang mabuting balita at pananampalataya kay Panginoon Jesucristo, palaguin natin yan, ang kabutihan, pananampalataya kay Panginoon Jesucristo mula sa pananampalataya at pag-unawa ng mabuting balita. Kaya dapat maunawa natin mabuti ang ating binabahagi sa inyo at isa sa buhay natin yan. Pagsikapan natin maisabuhay yan para magkaroon tayo ng kaligtasan, sapagkat yan yung ang Panginoon Jesucristo at ang salitang yan ang maging daan natin sa kaligtasan or kaparusahan. Yan. Kaya unawain natin ang mabuting balita at pananampalataya natin kay Panginoon Jesucristo bilang pagkakataon natin sa Kanya. So muli, sana ay maliwanagan na naman tayo ng ating banal na Santa Maria at ng kanyang pagmimilagro, maliwanagan kayo sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Literally, ang liwanag ng banal na Santa Maria ay maging presensya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, magabayan kayo, maliwanagan kayo at talimayin natin ang mabuting balita. Sa gayon nga ay tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at mamuhay tayo ng mabuti sa pamumuhay na ito. At tayo iligtas sa lahat ng kapahamakan mula sa aral na ito na tayo ay iligtas at protektahan ng pag-ibig at ng mabuting balita. At tayo ay naging mabuti sa isa't isa, nagmamahal tayo sa isa't isa. Diyan ka lamang tayo naliligtas na sa mga kasama. At doon sa interfaith unity ay maliwanagan ang bawat mga relihiyon
At patuloy tayong magkaisa, lalo na yung mga Kristiyano. Patuloy tayong magkaisa sa interfaith unity at unawain natin yung iba't ibang way natin in faith to God, to Christ, at iba't ibang mga may pinaniniwalaan Diyos, lalong-lalo yung walang pinaniniwalaan. So magkaisa tayo dyan sa interfaith unity para maiwasan natin yung sigalutan, hindi pagkakaunawaan, hate crimes, na tayo ay napunawaan ng mga relihiyon o ano man ang ating mga pananaw sa paniniwala. At nagpapairal tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutungan. Naiwasan natin yung mga karahasan, digmaan. At nagagabayan natin yung family, community, bansa, buong mundo, at lalo yung mga kapamahalaan sa pagpapairal ng pamamahala. Ngayon yung mga pamahalaan ay naging barrier yung legality rin upang magpairal ng kapayapaan. Na yung mga reliyon, kung mayroong mga hindi nagkakaunawaan ay mayroong legality na barrier para hindi sila mag-away, para hindi sila maggawa ng karahasan in faith, o lalo na yung mga mabibigat na nagdidigmaan laban doon sa kareliyon, kapwa-relihiyon. So naiwasan yan through the respect of o gabay natin sa mga kapamahalaan na ito ay yung legality niya. So ito ay naging fair at lalong-lalo na kung paano tayo magsa praktika ng ating mga pananampalataya para hindi tayo nagkakaroon ng problema. So doon, kung sakasakali na dumarating sa mabigat na puntuhin na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan na uli sa gano'n. Yan. At kung paano tayo magagabay ng pananampalataya with the guidance of the legality or the government na ito ay nagpapairal ng magandang legalidad at karapatang pantao in respecting every religion, every faith. So yun, at muli dun sa CBCP and Vatican Church, patuloy po kayo maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, simula Panginoon sa Kristo at pagpapalita sa ating buting kakayanan. Sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mula sa pagsugo sa banal na Santa Maria na tayo ay kanyang gabayan ng kaliwanagan, literally gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro ng kaliwanagan at milagro ng kanyang presyon sa ating pagbabagi ng pagmimilagro. Maliwanagan ang lahat mula ang mamayang Pilipino at ang buong mundo. Sana sa ating pagbabahagi magliwanag ng ganyang gabay at maliwanagan yung buong mundo. Maliban doon sa syempre yung mabuting balita na higit na dapat na ito ay magliwanag sa ating mga puso at isipan, sa ating kaluluwa para magkaroon tayo ng kaligtasan sa spiritual. At ito ang presensya ng Panginoon Diyos na higit na gumagabay sa atin. Bagamat tayo ay nananampalataya at tayo ay ginagabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng gabay ng banal na Santa Maria, ng mga pagmimilagro niya. At sana tayo patuloy dinggin niya sa kanyang gabay ng mga iba't ibang mga paghimala mula dyan sa kaliwanagan niya. Lalong-lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan. Sana magabay ng iba't ibang himala ang Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos para magabay natin ang pamahalaan ng mabuting balita. Kung paano ito mamamahala ng mabuti, matuwid. Pagtugon ng mga karapatang pantao at iba't iba na itong mabuting pamamahala. Kaya mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ng mabuting balita ng Banal na Santa Maria. Tugunin niyo yung karapatang tao, mamahala kayo ng mabuti, patas na ustisya. Sabi makikilabang ninyo mga kamayan, makapamumuhay sila ng mabuti, mapayapa, sa lahat makapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, na Panginoon sa Kristo, mabuting balita. So yun. At muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo. Sama-sama tayong mabuhay ayos sa mabuting balita. Yan. At muli, patuloy ko kayong hinihikayat ng pananampalataya kay Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at sama-sama tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Magandang hapon sa inyo, at God bless you.